Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin kahapon, hindi po tayo nakapag-broadcast sa kadahilan ng inihatid ko po yung aking pangalawang anak sa airport papunta po sa Amerika. So ngayon po, araw ng Tuesday, muli po ay nagbabalik tayo sa ating programa. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Godly Sorrow that Leads to Repentance. 2 Corinthians chapter 7, 8 to 13. Naniniwala po tayo sa kahalagahan ng ating emosyon sa pagsamba. Hindi ko po sinasabing dapat tayong maging emosyonal sa ating pagsamba, pero naniniwala po ako na inirerespeto ng Diyos ang ating mga damdamin. Naniniwala po ako na ang ating mga buong pagkatao na nilikha ng Diyos ay ipinahintulot ng Diyos na ating taglayin kasi meron po itong iba't ibang tinutupad na kadahilanan sa ating mga buhay. We are an emotional being. Tayo po'y umiiyak, tayo po'y tumatawa, tayo po'y nagdaramdam, nagagalit, at iba't ibang mga emosyon na bahagi ng ating pagkatao. Subalit alam niyo po ba na meron ding tinatawag na emotions na bunga lamang ng sanlibutan at ng pisikal. Ibig sabihin, bahagi ito ng pagkalikha sa atin, subalit meron ding emotions na specifically ay ibinibigay ang Diyos on the purpose of leading us to repentance. At ito po'y galing sa Diyos. Hindi po iyon nagmumula sa atin. At ito po iyong ating tatalakayin ngayong umaga. Mga minamahal sa Panginoon, one of the great truths of the Christian life is that God works through our sorrow to bring about genuine repentance and transformation. Ginagamit ng Diyos ang iba't ibang mga pangyayari at karanasan para tayo'y dalahin niya doon sa kanyang kalooban. Allow me to read to you 2 Corinthians 7 verses 8 to 13. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong araw. Sabi po ni Apostol Pablo, "Even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you. What eagerness, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God you could see for yourselves how devoted to us you are. By all this we are encouraged. In addition to our own encouragement, we were especially delighted to see how happy Titus was, because his spirit has been refreshed by all of you." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ito po yung kagandahan, mga kapatid, ng
ng tinatawag na expository preaching. Ang kagandahan ng expository preaching, babasahin natin yung mga talata at atin po itong hihimayin at ating uunawain. Madalang na sa mga panahon ngayon ay makakakita kayo ng mga manggagawa o lingkod ng Diyos na tumatalakay ng mga mahahabang passage ng Scripture. Most of the time, babasa lang ng isang text, pagkatapos magkukwento ng kung ano-anong kwento na wala namang kinalaman dun sa text. Usually, makakakita po kayo ngayon ng mga devotional messages ng pastor, kaganda-ganda ng title, pagkatapos may isang verse, pagkatapos wala namang kinalaman doon sa verse yung mga bagay na pinagsasabi. So, samantalang ang utos ng Diyos sa mga mangangaral ay ipaunawa ang the whole counsel of God. Ewan ko po mga kapatid, kung inyo pong nabasa na ang 2 Corinthians 7:8-13, or sa inyong panahon ng pagiging Kristiyano, natalakay na ba sa inyo ng sinumang pastor na napuntahan ninyo ang usapin ng 2 Corinthians chapter 7 verses 8-13? Mahalaga ito na maintindihan natin sa liwanag ng ating pananampalataya. Ang 2 Corinthians, mga kapatid, 7:8-13, the Apostle Paul speaks about the difference between worldly sorrow and godly sorrow. May dalawang uri daw po ng sorrow, no, na ating mapapansin sa mga talatang ito ni Apostol Pablo. The worldly and the godly sorrow. So this passage of the Scripture teach us that true repentance is a gift from God. Yung tunay na pagsisisi, yung hindi lang umamin. Kasi maraming mga tao, madali namang umamin ng kasalanan eh. Iba po yung repentance, iba po yung admission of sin. Yung confession, yun po'y pag-amin. Pero yung repentance, aside doon sa inamin, ay pinagsisihan. So ngayon, yung tunay na pagsisisi, yung true repentance, it is not like just an admission. At yung pong worldly sorrow, madalas, dinadala lang ang tao sa confession, pero hindi dinadala sa repentance. Pero yung godly sorrow, yung kalungkutan na galing sa Diyos, ito po'y bunga ng conviction ng Holy Spirit, ipinapamukha sa atin na tayo'y nagkasala at binabagbag ang ating mga puso, katulad ni David, na ang sabi ni David, please bring back the joy of my salvation. Ang ibig sabihin, he was plunged into a deep sorrow. And that sorrow, because of sin, leads him to repentance. Now, ang premise natin muna ito. Yung true repentance is a gift from God. Tama po ba mga kapatid? Kasi sa ating mga sarili na sanay sa kasalanan, because of the total depravity of our heart, normal lang sa atin ang magkasala. Normal na lang sa atin ang gumawa ng mali. Normal na lang sa atin ang hindi maging matuwid. Kasi ang sabi ng Romans chapter 3, 10, 11-12, no one is righteous, none, not even one. No one seek God, no one understand, for all have sinned. And because of that nature na nasa atin, we are always, kumbaga, used in sinning. Hindi na tayo kinikilabutan sa kasalanan kasi by nature, we are sinful. Kaya malibang ang Diyos sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, ay bigyan tayo nitong godly sorrow na ito. Hindi tayo mapupunta sa pagsisisi ng kasalanan. Kaya mga kapatid, madali namang malaman kung tunay kang Kristiyano eh. Madali. Kapag ikaw sa iyong pagkakasala ay hindi dinala sa isang matinding kalungkutan bunga ng kasalanan, isa lang ibig sabihin, sanay ka doon,
hindi ka pa pinagkakalooban ng Diyos nung tinatawag na godly sorrow. Because if you are a believer, if you are part of the family of God, hindi ka na masisiyahan sa buhay na may kinalaman sa pagkakasala. Hindi ko po sinasabing perpekto ang buhay mo. Hindi ko po sinasabing ang buhay Kristiyano hindi magkakasala. Pero sa pagkakasala ng isang tunay na Kristiyano, matinding kalungkutan ang idudulot nito. Amen po ba mga kapatid? So as we study this text, we will see how godly sorrows leads to life, whereas worldly sorrow leads to death. So puntahan po natin ang context ng letter ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, second letter, para lubusan nating maintindihan. So the context of Paul's letter, verses 8 and 9. Sabi niya riyan, even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Anong ibig sabihin dito ni Paul? So the Apostle Paul acknowledged that his word caused them grief, caused them sorrow, but he does not regret it, because his sorrow, or their sorrow, led them to repentance. So the Apostle Paul begins the letter by referring to a previous letter, probably yung 1 Corinthians, no? Yun yung kanyang binabanggit dito na nag-cause ng sorrow sa mga taga-Corinthians. Even if I cause you sorrow by my letter. Ano yung letter na yon? Probably yung 1 Corinthians, kasi 2 Corinthians na to eh. Pero ang sabi niya doon sa letter na yon, bagamat nasaktan kayo sa aking liham, hindi ko yun pinagsisisihan. Bagamat alam kong nasaktan kayo, but I do not regret it, because that sorrow na inyong tinaglay nagtulak sa inyo sa pagsisisi. Magandang paalala ito sa mga pastor. Hindi natin trabaho pagdating ng linggo ang mang-aliw sa miyembro, ang konsintihin ng mga miyembro sa kanilang ginagawa, ang magpatawa ng magpatawa o magpaiyak sa mga malungkot na kwento kung hindi manakit ng damdamin. Wow naman, Pastor Ruel, pupunta pala ako sa simbahan, sasaktan mo lang ako. Opo, mga kapatid. Yun po ang layunin ng mensahe ng pulpito. Ito po ay para manakit ng damdamin sa mga hindi namumuhay sa katuwiran. At ang Apostol Pablo, sa pagsasabi niya ng totoo, sa pagsasabi niya ng katotohanan, sa pangangaral niya sa mga kapatid sa Korinto, sinaktan niya sila. At ang sabi niya, hindi ko to pinagsisisihan. Sapagkat para sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na mananampalataya, pag tayo'y nasaktan sa salita ng Diyos, alam natin na tayo'y itinutuwid ng isang Ama. Amen po ba? Kasi dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa'yo sa loob ng simbahan. Ang tatlo. Una, ang ipagheli ka ni Satanas para ikay huwag makarinig at makaunawa at magtulog na lang. Pangalawa, ang ikaw ay maaliw, ma-entertain at masiyahan sa nakakatuwang mensahe ng mga clowns ng pulpito. O pangatlo, masaktan sa mensahe ng pulpito. Alin doon ang gusto mo? So the Apostle Paul acknowledges that his word caused them sorrow, but he does not regret it, because that sorrow will lead them, and they led them to repentance. So, dito we see an important truth. True love does not shy away from speaking the hard truths of God's word. Ang tunay na nagmamahal, nagsasabi ng totoo kahit masakit. Alam ko
ko po mga kapatid, sa mga pagkakataon na ako'y nasasabihan ng aking may bahay ng masakit na salita, ako'y kanyang itinutuwid. At ang alam ko po mga kapatid, ginagawa yun ni Dang dahil mahal niya ako. And vice versa. Kung ikaw'y nagmamahal sa isang tao, alam mong gumagawa na ng hindi matuwid, wala kang ginagawa at hindi mo sinasaway, ipinapahamak mo siya, hindi mo siya mahal. At ang mga pastor, na para lang wag magalit ang kanilang mga miyembro, para wag silang maakusahan na nagsasalita ng masakit, mang-aaliw na lang sa mga kwentong walang kwenta. Wag lang masaktan ang kanilang mga miyembro. Nung ako po'y bagong dating dito sa Winnipeg, meron pong isang pastor na niyakag akong magkape. Yung pastor na yon ay nasaktan dahil may mga miyembro daw niya na umalis sa kanya simbahan at nagpunta dito sa simbahan na sinimulan ng inyong lingkod. At ang sabi niya sa akin ganito, ako naman ang isa lang papaalala ko sa'yo. Nung ika'y nasa Pilipinas, kilala ka na masakit kang magsalita. Ako daw po, matapang ka raw magsalita. Patunayan mo yan dito sa Winnipeg. Yun po ang sabi niya sa akin. Yung mga miyembro mo, matitigas ang mga ulo niyan. Yung mga pumunta sa iyo, mga miyembro, mga pasawayan, patunayan mo na matapang ka. Yun po ang sabi niya sa akin. Siguro iniisip niya, pag ginawa ko yon, yung mga miyembro magagalit sa akin at maaaring bumalik sa kanya o kaya ay umalis sa akin. Yun po yung perception ko. Pero ang sabi ko sa kanya, kung iyan ang pagkadinig mo sa akin, tungkol sa akin, nung ako'y nasa Pilipinas, isa lang naman ang aking panuntunan sa ministeryo, hindi ako nagtatransform. Kung ano yung nakikita ng mga tao sa akin sa baba ng pulpito, pareho din ako doon sa ibabaw ng pulpito. Kung paano ako magsalita sa baba ng pulpito, ganun din ako sa itaas sa harap ng pulpito. Nakakita na ho ba kayo ng mga pastor na nagtatransform? Madaming ganon. Yung bang pastor na iba pag nasa baba kung magsalita, pagdating sa pulpito parang nagtatalumpati lang at mga parang politikong nangangampanya. Ang sabi ko doon sa pastor, huwag kang mag-alala, responsibilidad ko na yon. Ang akin, kung anong katotohanan, kahit gaano kasakit, kaya si Hodang ikay presidente ng Pilipinas na nakikinig sa akin, kung ano sinasabi ng Biblia, iyon ang ipapahayag ko. Kasi ako, hindi ako nakikipagkompromiso pagdating sa salita ng Diyos. Awa po ng Diyos, sa kanyang biyaya, 14 na taon na po ako dito sa Winnipeg. Isang simbahan pa rin po. Doon pa rin po sa simbahang aking dinatnan, pinangunahan, ako pa rin ho ang pastor nila magpahanggang ngayon. Tanong, may mga umalis po ba? Opo. Yung mga nasaktan ba yon? Opo. Sila po yung mga nasaktan sa salita ng Diyos, pero marahil hindi dinala ng Diyos sa pagsisisi. Meron pong mga umalis dahil nasasaktan kapag sinasabi ko yung mga pagsusugal at pagtaya sa loto. Dahil every time daw na babanggitin ko yung mga pagsusugal, nasasaktan sila. Umalis dahil ayaw naman tumigil sa pagtaya sa loto. Siguro lumipat sa simbahan na baka kukonsentihin yung kanilang mga ginagawang pagtaya sa loto. Hinayaan ko. May mga nasasaktan at alam kong kayo na sanay sa tinig ng Pag-asa, baka may mga pagkakataong talaga namang nanunuot din sa dibdib ninyo ang sakit ng inyong naririnig dito sa TNP. Sinasadya ko yun. Dahil kung hindi kayo masasaktan, hindi para sa inyo ang mensahe ng salitang ito. Kasi ang panuntunan ko, kagaya ng sinabi ni Paul,
even if I cause you sorrow by my letter, meaning by His words, by the word of God being preached by Him, I do not regret it. Because in my heart as a preacher for so many years, naniniwala po ako na kung nasaktan ka sa mensahe ng salita ng Diyos, mapalad ka kapatid, dahil itinatama ka ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kung gusto nyo po'y nakakatawa, huwag kayo dito sa TNP. Lipat kayo, meron po sa Pilipinas na nagpapatawa. Yung nagbibisikleta at nagkakape, doon kayo. Patatawanin kayo nun. Pero hindi po sa TNP. Kasi po ang TNP, ang layunin nito ay saktan kayo ng salita ng Diyos. Sa dalangin na dalhin kayo nito sa pagsisisi. Amen? So, tingnan po natin ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Una, yung kanyang loving rebuke. Take note, hindi po ito sinaktan ni Apostol Pablo o ang mga kapatira sa Korinto, hindi niya sinaktan dahil gumaganti siya. Hindi niya sinaktan dahil masama ang loob niya. Hindi niya sinaktan dahil maliit ang sweldo niya, nagpaparinig siya. Hindi niya sinaktan dahil siya ina-accuse, ginamit niya pulpito para patamaan. Hindi niya sinasaktan ng mga miyembro para sa pansarili niyang kagustuhan. The Apostle Paul wrote with firmness and love, and the desire of the Apostle Paul is for the restoration of the believer. And just as a loving father disciplines his child, Paul cared enough to correct the Corinthians, understanding that rebuke is an act of grace. Amen? Naririnig po natin yan eh. Sabi nga, yun daw pong open rebuke is greater than a secret love. Yung hayagan at diretsuhang pagsaway ay mas mainam kesa sa sikretong pagmamahal. Ano po ang sabi ng Hebrews 12:6? Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Kaya ang pulpito bilang daluyan ng salita ng Diyos, every Sunday, ang purpose niyan ay magtuwid. Amen? Yan ang layunin niyan. So Proverbs 27 verse 6, ang sabi, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Napakaganda po niyang kawikaang yan. Ang sabi po dyan, yung sakit na galing sa isang kaibigan ay mapagkakatiwalaan kesa naman sa halik ng kaaway. Ang linaw po niyan, mga kapatid. Kaya makikita natin yung rebuke ni Paul sa mga taga-Corinthians. It comes from an intention of a good heart and because of love. Pangalawa, naniniwala si Paul na yung temporary grief, yung temporary sorrow na naging dulot ng masasakit na mensahe ng salita ng Diyos ay merong tinatawag na eternal gain. May kapakinabangan. At eternal ang kapakinabangan. Their sorrow was momentary, but it will lead them to repentance and a renewed relationship with God. Katulad po yan ng surgery. Di po ba alam nyo, mga kapatid, yan daw pong appendicitis. Napakasakit daw po niyan eh. Ano po? Oh, by the way, wag na appendicitis, hindi pa ho ako na-operahan dun eh. I-relate ko na po sa aking personal na karanasan. Ako po ay merong umbilical hernia. Alam niyo po ba yung umbilical hernia? Yung lumalabas yung pusod. No? Dumating po ako sa punto na yung aking pusod ay malaki na. No? Pangit na po maghubad ng baro kasi nakausli na yung aking pusod.
Hindi naman po issue sa akin kung labas na yung pusod ko, wag lang sumasakit. Pero dumating na po dun sa point na masakit na po. Pag medyo napadami ako ng kain, hindi ko na po matiis yung pain. Kaya po, sinabi ko na sa doktor. May mga gabi na tinatanong ako ng misis ko, ako po nagdadahilan na lang. May sinungaling din po ako mga kapatid pagdating doon sa mga bagay na kailangan kong ilihim. So, dumating po sa point na nagpa-surgery ako. Alam niyo po, pagkatapos ng surgery, naging napakaginhawa. Just as a surgery may be painful, katulad ng ngiping sumasakit, sa una, yes, napakasakit niyan. Yung surgery, hindi madali, nakakakaba, nakakatakot, pero pag nabunot na, doon niyo po mararamdaman ang ginhawa. Kapatid, kapag may lihim kang itinatago sa puso mo, lihim na kasinungalingan, lihim na affair, lihim na pagkakasala, kung ano pa man yan, hindi ka patutulugin yan. At para yan, kapatid, na sakit na paulit-ulit na hanggat hindi na ooperahan, hindi ka patatahimikin yan. And that is what godly sorrows bring. It will bring healing to our soul. Just as a surgery may be painful but necessary for healing, so is godly correction. And that correction leads to godly sorrow. Amen? Pangatlo, yung necessity of correction. Alam niyo po, biblical discipline is a means of grace. Dinidisiplina ang itinuturing na anak. Kung hindi ka anak, di hahayaan ka. Proverbs 3:11-12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son He delights in. Proverbs 3:11, yan po yung Hebrews 12:6. Old and New Testament parehas na ang Diyos ay nagpapakitang dumidisiplina sa kanyang mga anak. Do you remember the rebuke of Nathan to David? Nathan's rebuke of David in 2 Samuel chapter 12. Magaang ba yun? Na yung hari ay i-rebuke ng isang propeta? Nang kinausap ni Nathan ang hari, bay, nakakatakot yun, sasawayin mo yung hari. At sa panahon natin ngayon na ang mga pastor sanay na sanay makipag-compromise, baka walang gumawa nun. Yung mga pastor na gustong-gustong mapapadikit sa mga politiko, gustong-gustong mapapadikit sa mga sikat na tao. Ewan ko naman, ba't ganun ang maraming mga pastor? Nakulang na lang ang sambahin na yung mga politikong ito. Yung mga mayayaman, yung mga sikat. Ewan natin kung sasawayin nila ang mga ito pag itong mga to'y namumuhay sa kasalanan. Pero si Nathan, hindi. Hari man yan na nasa iyong harapan. Sinaway ni Nathan si David. And because David knew that it was a word from the Lord, David's sorrow led to repentance and renewal rather than hatred to Nathan and rather than despair on his part. Nakuha niyo po mga kapatid? Now, para lubusan natin itong maintindihan, atin pong tingnan ang contrast yung worldly at yung godly sorrow. Ano bang difference niyan? Verse 10 ang sabi, 2 Corinthians 7 verse 10, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. So ating i-distinguish. Paul distinguishes between two kinds of sorrow. The worldly
Ano yan? Ito po yung regret without change. Si Judas inamin, pinagtaksilan ko ang innocent blood. Sinabi yan ni Judas. Matthew 27:3 and 5. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Remorse is also sorrow. He was seized with remorse. Anong ginawa niya? He returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. Ano sabi niya? I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Ano sagot ng mga elders? Ano ngayon sa amin? That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. And then he went away and hanged himself. Anong nangyari? This remorse of Judas is what we can consider to be the worldly sorrow. It leads to despair, but it went to the ultimate extent of killing himself. It is self-centered, concerned with the consequences rather than offending God. Ang tawag dyan, worldly sorrow. Hindi po ito humantong doon sa talagang pagsisisi na kung ang tawagin ay repentance. Inamin niya, nagkasala siya. Inamin niya, pinagkanulo niya ang Panginoon, pero hindi niya to pinagsisisihan. Takot lang siya sa consequences. Ang example niyan, mga kapatid, ang isang taong nandaya ng kanyang tax may feel sorrow when caught, but not because he sinned, only because he will face penalty, kaya siya nagkaroon ng kalungkutan. Magbabayad ka na eh. Kaya ka magkakaroon ng kalungkutan. Nalulungkot ka because of the penalty, pero hindi ka nalulungkot sa ginawa mo at pinagsisisihan mo ito na hindi mo na uulitin uli. Nakuha nyo? Para ating madistinguish, tingnan natin yung godly sorrow. Godly sorrow produces true repentance and salvation. Ang maganda example niya si David, 51 verse 4. Ano sabi niya? Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. So verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yan po, mga kapatid, ang repentance. Inamin niyang nagkasala siya sa harapan ng Diyos at hindi siya natatakot sa consequences, kasi kung anuman ang epekto nito, kung anuman ang consequences ng kanyang ginawa, ay tamang verdict ng Diyos at justify ang Diyos. God is just to offer the consequences. Kaya alam niyang magiging mabigat ang parusa, kaya ang hiniling niya sa Diyos, likhaan mo ako, Panginoon, ng isang malinis na puso. At i-renew mo ang masunuring espiritu, ang matiising espiritu sa akin. It leads to a renewed life. It will lead to a renewed life
in Christ, and Christ-centered grieves over sin because it offends a holy God. Ang example nito, mga kapatid, si Peter, katulad po ni Judas, ipinagkalunulo niya rin ng Panginoon 3 times pa. Ano ang sabi diyan? Pagkatapos niyang gawin, and he went outside, wept bitterly. Unlike Judas, yung sorrow ni Peter led to restoration. John 21:15-17. When they had finished eating, he said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Then 3rd time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Then Jesus said, feed my sheep. That is a godly repentant. Amen? So, repentance is not merely feeling bad about sin. It is a turning away from sin and turning to Christ in faith. This is the work of the Holy Spirit. Acts 11:18, when they heard this, they had no further objection and praised God, saying, so then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Again, who granted repentance? It is God who granted repentance even to the Gentiles. Amen po ba, mga kapatid? Now, dito po sa letter ni Paul, ipinakita rin ang ebidensya ng tunay na pagsisisi. The evidence of true repentance can be seen in verse 11. See what this godly sorrow has produced in you. Ano daw yung naipoproduce ng godly repentance? Earnestness, eagerness, indignation, alarm, no? Those things. Paul describes the fruits of godly sorrow in Corinthians. Isa-isahin natin. Earnestness. Ano yun? A sincere desire to correct their ways. Example nito, si Zacchaeus, who repented and sought to make restitution. Kung nakasingil ako ng may daya, ibabalik ko ng ika-4 na doble, na ulit. And take note, mga kapatid, kung inaakala natin na si Zacchaeus ang naghanap sa Diyos, nagkakamali kayo. Nung umakyat sa puno ng sikomoro, itong si Zacchaeus, curious lang siya kung sinong pinagkakaguluhan ng mga tao. Pagtapat ni Jesus sa puno ng sikomoro, ang sabi niya kay Nicodemo, bumaba ka dyan, papunta ako sa bahay mo. So it is but a fact that it was God who sought Zacchaeus and not the other way around. So, pero nung nakatagpo na niya ang Panginoon, yung kanyang pagsisisi sa kasalanan, dinalan siya ng Panginoon ng earnestness na ibalik yung mga bagay na kinuha niyang may daya. Second, eagerness to clear themselves. Not in a defensive way, but through genuine confession and restitution. Si David, nagsisi siya ng kanyang kasalanan. Si Peter, tinupad niya ang kanyang pangako. Si Paul,
mula sa mamamatay ng Kristiyano, naging tagasunod ni Kristo. True repentance desires to remove the stain of sin and not just its consequences. Take note, yun ngang consequences, hindi naman natatanggal kahit na pinagsisihan. Naalala niyo po ba si David? Nang sinabi ng Diyos na mamamatay ang anak niya kay Bathsheba, kahit anong dasal, fasting ang ginawa niya, hindi naalis ang parusa ng kasalanan. Amen? But in spite of that, andun yung eagerness to clear themselves. Third, indignation against sin. What indignation? Yan ang sabi doon sa verse 11. Ano yung indignation? A righteous anger. Righteous anger towards what? Towards their past disobedience. Katulad ni Josiah, no? Sa 2 Kings 22:11-13, kayo na po ang magbasa niyan. Tearing his clothes upon hearing the law. Namuhi siya sa kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, yung tunay na mananampalataya, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, kulang na lang tuktukan natin yung ulo natin eh. At ang sabi ng Biblia, dinadagukan ng ating mga budhi. Nagkakaroon tayo ng matinding galit. Kinamumuhian natin ang nagawa nating kasalanan. Pag hindi ganon, mga kapatid, magpapaulit-ulit ka sa pagkakasala. Nabasa ko po yung letter ni Stephen Lawson nung isang araw. It is a public letter kung saan inamin niya, pinagsisisihan niya, inamin niya ang kasalanan niya sa kanyang asawa, inamin niya yung kasalanan niya sa kongregasyon, sa ministeryo, at hindi siya humihiling na ibalik siya sa dating posisyon. Alam niya ang consequences. And what he is asking right now is for prayers na patuloy siyang makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. At ang sabi niya, kinamumuhian niya ang kanyang ginawa at ang kanyang sarili. Pangapat, fear of the Lord. This will be the fruit of godly sorrow. Reverence and humility before God, understanding the gravity of sin. Katatakutan natin ang muling magkasala, believing na ang Diyos hindi nagbibiro. Amen? Ano sabi ng Proverbs 9:10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. 5. Longing and zeal. A renewed passion for righteousness and holiness. Ito ang itutulak eh. Kaya nung si Peter ay nagkasala sa Diyos, nanumbalik nung kanyang pinagsisihan ng kasalanan, ni-renew ng Diyos ang kanyang passion sa paglilingkod. Amen? And the Apostle Paul, after his conversion, his zeal for persecuting Christians turned into a different zeal. And it became for the preaching of Christ. And readiness to see justice done. A willingness to restore and make things right. Like Philemon, being encouraged to accept Onesimus not just as a slave, but as brother. Alam natin yan, si Philemon si Onesimus runaway slave yan ni Philemon. At ang reason kung bakit sinulat ni Apostle Paul yung Philemon ay para kausapin at manikluhod si Pablo na tanggapin na si Onesimus bilang kapatid, wag na bilang alipin. Dahil si Onesimus ay nakakilala sa Panginoon. Kaya kung hindi kayo partikular, pamilyar sa writing ni Paul kay Philemon, yan po ang context nun.
isang runaway slave na nagngangalang Onesimus ay pinipilit ni Apostle Paul na ma-reconcile sa kanyang dating master na si Philemon. So ito pong mga to, 6 things are marks of genuine repentance. It is not lip service but a transformation of the heart. Amen? Now, panghuli, let us see the joy of true repentance. Mababasa na po natin yan sa verses 12 to 13. Sabi ni Paul, "So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God you could see for yourselves how devoted to us you are. By all this we are encouraged. In addition to our encouragement, we were specially delighted to see how happy Titus was, because his spirit has been refreshed by all of you." So here, the Apostle Paul concludes by rejoicing in their repentance, showing that true repentance brings joy to the church and to God. Anong epekto? Una, restoration of fellowship. Tandaan na ang kasalanan naghihiwalay, pero ang pagsisisi nagpapanumbalik. 1 John 1:9, "If you confess your sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness." Consider the prodigal son. His return brought celebration and not condemnation. Luke 15:22 to 24. At hindi lang yon, it brought encouragement to others. The repentance brought comfort and joy to Paul and his companions. Sabi diyan, Titus was happy. He was delighted because of this. So one person's repentance can impact an entire community. And it gives glory to God. When sinners repent, heaven rejoices. Luke 15:7. Our transformation is a testimony to God's grace, just as Paul's life was a testimony to God's mercy. Amen? Now, how can we apply this? In application, we are experiencing godly sorrow over sins, or do we merely regret the consequences? Ikaw bilang Christian, ikaw na mananampalataya, binanggit ko na kanina, wala namang perpekto. Pag nagkakasala ka, inaamin mo lang ba? O pinagsisisihan mo talaga? Inaamin mo lang ba para mapagaang ang consequences? O talagang pinagsisisihan at hindi na muling gagawin pa? Now, second, is our repentance marked by real change and a zeal for holiness, or it is just an emotional response? Marami pong sanay na sanay dyan eh. Pagdadating ng linggo, taas ang kamay, tulo luha, kasama sipon. Paglabas ng simbahan, wala din. Balik din dun sa kabit. Balik din sa pagnanakaw. Balik din sa kasinungalingan. Wala ding nangyari. Ang tawag doon, worldly sorrow. And that is what many churches are offering today. Iyakan lang ng iyakan, panalangin, kunwari na iyak, wala naman luha, o kahit may luha, kung wala namang pagbabago, tawag doon, worldly sorrow. Hindi yun ang mark ng real change. Hindi yun ang mark ng true repentance. Third, do we receive correction with humility as a means of grace?
Or do we resist and make excuses? Kapatid, pag nakikinig ka ng sermon pag linggo, lalo na yung masasakit, tinatanggap mo o ipinapasa mo sa iba? Merong isang kapatid lumapit sa akin, "Ako, pastor, sayang yung sermon. Wala dito yung mister ko." Ang sabi ko, "Kapatid, hindi to para sa kanya. Para to sa'yo." Paano magiging sa mister mo yung sermon? Wala naman dito. Hindi yun para sa kanya. Yun ay para sa'yo. Biglang tumalikod yung babae, siguro nasaktan sa sinabi ko. Pero yun ang totoo. Ang mensaheng inyong narinig, huwag nyong ituro sa katabi nyo o sa kung kanino pa mang tao. Ang mensaheng naririnig mo ay para sa'yo. To illustrate, imagine a man who walked past a mirror, noticed the dirt on his face. Yung worldly sorrow would be looking at the dirt, feeling embarrassed, but walking away unchanged. That is the worldly sorrow. Yung godly sorrow, on the other hand, compels a person to wash the face. James 1:23-25 reminds us that hearing the word without doing it is self-deception. Amen? Now, conclude na natin ito. Mga minamahal kong mga kapatid, godly sorrow leads to life, but worldly sorrows leads to destruction. True repentance is a gift from God, producing salvation and a transformed life. Just as rain softens the soil for growth, godly sorrow softens the heart for renewal. Amen? May we always be a people who, when confronted with sin, respond with godly sorrow that leads to repentance, glorifying Christ in all we do. Amen? Soli Deo Gloria, mga minamahal kong mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. God bless.